Itong mga benepisyo na pinaglalaban natin, kahit bawas po yung mga hospital yung ika sa iyo, napakaraming hospital natin na nagsasara dahil dito sa mga return to hospital and denied sa to. Kaya kanina sinabi ko, tayo po ay nag-file ng house bill na sana magbigay ng amnesty dito. Na of course, ipapaltify natin kung ano yung mga bibigyan ng amnesty. No? Yung pong mga denied claims because of late submissions, yung pong isa, yung mga return to hospital dahil may mga discrepancy na hindi naman po kasalanan ng hospital. Hindi na natin ito. Dapat mabayaran ng mga hospital dito. Kasi yun na nga, no, useless ito may pinaglalaban natin kung wala naman mga hospital na tatanggap. So yun ang pinagagalingan natin dito. No? Then, yes, tama kayo. Tama ito na ang solusyon talaga dito eventually yung fast tracking, yung pagpapabilis sa digitalization ng IT, no, na maayos ka. Yan po yung ating pinagagalingan. Sir, pakilinaw, kapag sinabing amnesty, hindi nababayaran ng hospital. Hindi. Ibig ko sabihin, yun pong mga, kasi dito sa amnesty na final namin, maraming kasama dito. No? Una sa lahat yung pong mga denied claims due to late submission. Ibig ko sabihin, bayaran na po ang hospital dito. Bayaran na. Pangalawa, ito pong mga return to hospital na claims na dahil sa mga discrepancy, katulad po nung nagkamali lang sa pangalan, may isang, kasi nagdi-deny yung claims, halimbawa, may second name, hindi na ilagay. No? So binabalik po ito. No? Kasi yung nasa record, may second name, yung nasa form, walang second name. No? Binabalik ito. Minsan, initial, nagkamali. No? So dapat ang mga ito, tingnan natin. No? Kasi totoo naman ang mga ito ay naibawas na ng hospital sa mga pasyente. No? So kailangan, paano naman yung, ito nga, sabi ko kanina, nilalaban natin na itaas yung mga benepisyo, itaas yung mga coverage. Eh kung wala naman pong hospital, ano po ang mangyayari? So useless po itong mga pinaglalaban natin. And then the other thing is yung mga blacklisted ng hospital. Marami po tayong hospital, blacklisted, again, dahil po sa mga maliliit na, let's say, nagkaroon po may isang kaso overpayment ng 2,600 pesos na hindi naman kasalanan ng hospital dahil nung nag-digitalize, nag-submit po sa hospital ng manual na record, tapos na-input pa sa computer. So nadoble yung bayad ng 2,600. Eh mas malaki pa yung penalty na hinihingi, no? 300,000 yung penalty doon sa overpayment, 2,600. No? And then may kaso pa ng fraud. Para sa akin, hindi naman siguro gagawa ng fraud ang hospital sa halagang 2,600. Na alam naman nila, may penalty na malaki ang magkakakaso pa. Blacklisted ang hospital, eh di pag blacklisted, ibig sabihin kakulangan niya sa bed capacity para po mag-servisyo sa ating po mga PhilHealth members. Hindi sila makatanggap ng PhilHealth members. No? Itong mga to, gusto kong ibalik po sa system. No? Para madagdagan yung bed capacity. Dahil alam naman natin, meron nga tayong pinaglalaban, zero billing, nasa batas, no balance billing. Kaya lang, pagdating mo naman sa hospital, puno yung PhilHealth ward. So ano mangyayari? Wala rin yung bill. So, kailangan madagdagan yung bed capacity, maibalik itong mga hospital na to sa public healthcare system. Kung right now yun na pinag-uusapan ngayon tungkol doon sa PhilHealth yung mga issue about doon sa no balance bill, yung sa mga RTH claims, yung mga claims na hindi na sa serbisyo ng PhilHealth. I mean, ilang beses natin ito na pag-usapan, all in all, parang silang plaka na tayo dito. So, ano pong inyong way or inyong solution para once and for all para maayos ang serbisyo ng PhilHealth? Kasi ang daming mga membro ang hindi na tinabang sa mga claims ng PhilHealth na hindi nababayaran. Well, una sa lahat, of course, yung computerization, kailangan bilisan ko at maiayos na itong computerization. Kasi this will fast track everything. And of course, mapigilan din yung mga ganitong pagkakamali, itong yung mga fraud or mali sa pagbayad. No? So, computerization talaga yung sagot dito.
long term. Yung akin ngayon, paano itong mga nangyari na? Kailangan isipin din natin dahil kanina nga napag-usapan, napakaraming hospital ang nagsira na. No, yung po mga return to hospital na billing na hindi na naibabalik, isang rason dito ay dahil nagsira na nga yung hospital. So, ang akin ay pinaglalaban, madagdagan yung bed capacity sa sistema. Kaya kung yung pinaglalaban. The other reason is yung kung gusto natin gawin dito na itong mga perang ito ay maibaba talaga para sa benepisyo. Dagdagan yung benepisyo. Talagang ito ay ibaba. At ito nga po isang nakita natin at tayo po ay isinigil natin ito sa Amendment Universal Healthcare Law na nakapasa na po ako. At natapos na yung committee report at inaasahan ko baka by next week ipasa na po ito sa plenaryo. Ito po yung sinama natin ito. No? Yung administrative cost ng PhilHealth, meaning to say, yung pinagkukunan po nila ng kanilang panggastos sa organization, ang sweldo, bonus lahat, under the old universal healthcare or under the existing universal healthcare law now, Republic Act 11223, nakadepende ito 7.5% galing lang po sa total collection from direct and indirect contributors. So, meaning to say, 7.5 ng total collection nila, yun lang ang pwede nilang gastusin sa organisasyon. So, kaya ang nangyayari ngayon, yung PhilHealth, nakatutok lang sa collection. Nakakalimutan yung benefit payments. So, ginawa natin sa revision, pinasok natin, ginawa natin 5% lang from total collections from direct and indirect contributors, 7.5% galing po sa benefit payments. Total benefit payments, 7.5. Para mapilitan ang PhilHealth na ilabas lahat ng mga pera sa benefit payments. No? Kasi doon po nakasalalay, nakadepende ngayon, yung kanilang sweldo, yung kanilang bonus, yung kanilang operational expense, yung pagpapalawak ng kanilang organisasyon. Kasi kailangan pong palawakin. Bakit po naging 7.5 at dinagdagan ko pa ng isang 5% galing sa earnings from investment for a total of 17.5. Bakit ko po gustong gawin 17.5 from 7.5 lang? Kasi nalaman natin na itong mga delayed payments na to, delayed pagtaas ng case rates na 12 years na hindi tinataas, ay dahil sa kakulangan sa tao. Kakulangan ng actuary teams na gumagawa ng study para itaas itong mga case rates na to. E 9,000 plus ang case rates na to. Imagine mo kung every 6 months daw bago makapagtaas. Yung isang case rate, 6 months daw inaabot bago pwede itaas, pinakamabilis na yun. E 9,000 case rates ito, imagine nyo kung gaano katagal. Dahil iisa lang yung team na gumagawa nito. Kaya gusto ko dagdagan nila ng team na mag-aaral, gumagawa nito, actuarial study, para itong mga case rates na to, sabay-sabay maitaas. No? Kasi hindi naman po nakakapagantay ang sakit. No? Yung po yung sinasabi na hindi nakakapagantay ang sakit. At lalo na ngayon, may isang study from WHO Global Medical Trend Survey, ngayong taon magtataas ng 18.3% ang healthcare cost. So magiging baliwala yung mga napagtagumpayan natin increase na ito. Hindi dadagdagan. Paano madadagdagan? Kung ang mga actuarial study ay kulang. Kaya po yung isang process. They were supposed to return to you after they were denied to the ground. Yes, hindi ko kakayanin po ito dahil napakaraming pera na napag-alaman na natin yung mga nakaraming napakarami. This year, ending December 31, 2024, 498 million ang naka-invest na deposito. Pwera pa yan doon sa surplus. Ayaw kong tawagin surplus. Gusto kong tawagin unused funds na 150 billion. Pwera pa doon sa mga appropriated na 80 billion and 21 billion na nasa DBM na hindi pa nila nakukuha. No? So, Do you think that smaller kahit wala or kami rural 700 hospitals plus billion ang pwedeng gastusin. compared to Kaya hospitals in sabi ko, our kailangan ko lang ng pera nito ay ilabas. Otherwise, hindi ko man yung zero subsidy pa rin ang mangyari next year kung hindi ko ito gamitin pa rin. Hindi ka tanggap-tanggap dahil habang ang mga pera nito ay nandyan, nag-deposito, nasa iba't ibang, nasa DBM, marami tayong kababayan na mamatay dahil ayaw magpadala sa ospital.
sa takot na walang pambayad, walang panggastos, mangungutang, lalong malulong sa kahirapan. Yung konting ipon sa isang iglap ubos. Madadamay ko yung pamilya, kailangan ibenta yung ari-arian, isasala. So yun ang pinaglalaban talaga natin. Karapatan po ng bawat isang Pilipino, libreng gamot, libreng pagkakulang. Malinaw po yan nasa ating universal healthcare law. Kaya nga mayroon tayong zero billing. So yan po yung talagang tinututukan ko. Thank you, Mom. Maraming salamat.